sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, September 23, 2025. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Minsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay. Ex-DPWH Engineer Alcantara, idinawit ang ilang senador at kongresista sa pagtanggap umano ng kickback mula sa flood control funds. NBI, pinakakasuhan na ang ilang mambabatas at DPWH officials dahil sa flood control anomalies. Ethics complaint laban kay Congressman Zaldico, inihain kaugnay ng umano'y budget insertions sa Kamara. 6 na mangingisda sa bangkang tumaob sa Santa Ana, Cagayan na rescue na. Search and rescue para sa 4 nilang kasamahan nagpapatuloy. Ilang inaresto sa riot nitong linggo, nadamay lang umano. Kanilang mga magulang nagmamakaawa sa Manila Police District. ICC complaint kontra kay dating Pangulong Duterte, isinapubliko na ng prosecutors. At sa showbiz, Carlo Aquino at Jasmine Curtis bibida sa Netflix film na The Time That Remains. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban sa ilang senador, kongresista at DPWH officials kaugnay sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Idinadawit naman ni dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara ang ilang mambabatas sa pagtanggap umano ng hanggang 25% kickback mula sa daang-daang milyong pisong flood control funds. Ang balitang ito ni Ace Cruz. Sa akin pong boss. Emosyonal na binasa ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kanyang sinumpang salaysay sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. Inamin niya ang sabwatan nila ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo para manipulahin umano ang pondo at ibigay ang bahagi sa ilang politiko. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. Pinangalanan ni Alcantara sina Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, ako Bicol Party List Congressman Saldico at dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico sa Shangri-La, BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Iniabot umano ang kickback sa mga tauhan umano ni Ko na sina alias Paul at alias Mark. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Kinumpirma ng dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na naghatid na umano siya ng malalaking maleta ng pera para kay Ko. Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million? Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun, tama po ba? Opo, Your Honor. Pero ayon kay Alcantara, wala siyang direktang ugnayan sa iba pang nabanggit na politiko gaya ni Senador Villanueva. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent.
Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control. Igirit ni Alcantara, gusto niyang may sama sa Witness Protection Program. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagsasampa ng kaso laban kina Estrada, Villanueva, Co, Cahayon Uy, Alcantara at dating DPWH Sec. Roberto Bernardo. Violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, Indirect Bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, Malversation of Public Funds. Posibleng i-freeze na Anti-Money Laundering Council ang mga assets ng mga nasasangkot. Kinastigo naman ni Villanueva ang patuloy na pag-uugnay sa kanyang pangalan. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang? Muling iginiit ng senador na wala siyang hiling na kahit anong flood control project. I have nothing to hide. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Ayon kay Hernandez, dahil sa bigayan umano ng kickback ay apektado ang mga proyekto. Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Kalaunan, nilinaw ni Hernandez na hindi substandard ang proyekto kung hindi overpriced mula pa umano noong 2019 nang maupo si Alcantara. So bawat materyales maghahanap kayo ng paraan para mataas yung presyo, para may porsyentuhan, pero at the end kulang pa rin yun para sa proyekto. Tama po. Tugon dito ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans. Susunod namang ipatatawag ng komite si dating DPWH Yusek Bernardo sa September 25. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tuloy ang investigasyon ng Independent Commission for Infra kaugnay ng maanumalyang flood control project sa bansa at maging ang questionableng budget insertions ng ilang mambabatas. Kaugnay niyan, pumirma ng kasunduan ng ilang mga samahan at ahensya para tulong-tulong na bigyang linaw at pananagutan ang katiwalian. Samantala, naghain na ng ethics complaint si Navota sa Representative Toby Tiangco laban kay Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay ng budget insertions sa Kamara. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Ilang bagyo na ang nagdaan at ilang pagbaha na rin ang tiniis. Sigaw ng taong bayan, tama na, panagutin na ang dapat managot. Kaya naman ito rin ang panawagan ng Mayors for Good Governance na pumirma ng kasunduan sa Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes. Bilang co-conveners ng M4GG, tiniyak ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Pasig City Mayor Vico Soto na tutulong sila sa investigasyon kaugnay yan ng katiwalian sa flood control project sa bansa. Sila po ay lahat ay inatasan na po namin na magsagawa ng iba't ibang mga investigasyon sa kani-kanilang mga areas of jurisdiction or areas of responsibility. Hanapin lahat ng mga proyekto, hindi lamang flood control pero lahat ng infrastructure projects. In the last 10 years, we will be able to move faster. We will be able to collect more evidence. Makakatulong yung mga kapwa nating mayor sa fact-finding, sa case build-up, at kung may iba pa silang mga impormasyon na makakatulong sa ating butihing komisyon. Layo ng kasunduan na tulungan ng komisyon na makakalap ng dokumento, testimonya at pruweba para mapanagot ang mga sangkot. Nakatakda namang maglunsad ng whistleblower hotline ng samahan na eksklusibo sa mga insider gaya ng mga kasalukuyan at dating Public Works and Highways employees at licensed contractors na may nais ibunyag na katiwalian. Pumirma rin ang kasunduang tumulong sa investigasyon ang ilan pang ahensya gaya ng Philippine National Police, Integrated Bar of the Philippines at Philippines Institute for Civil Engineers. Inimbitahan din ng komisyon sina Navotas Representative Toby Tiangco at dating Senador Grace Poe. Ito'y para naman alamin ang proseso ng budget deliberations at paano nga ba nagiging posible ang budget insertions ng ilang mga mambabatas.
di ba sinabi na si Saldico, di ba? Kaya nung una pa lang medyo nagdududa na talaga kung bakit nag-i-insert ng ganun kalalaking mga pondo, di ba? Sinabi na ni DE Alcantara na pag nag-insert ay humihingi ng 20 hanggang 25%, di ba? So maliwanag na. Aniya, matagal niya na itong pinupunto at sa wakas, nabibigyang diin na rin. So noong una kong siniwalat ito, walang gustong mag-isa pa lang ako nun. So ngayon na pagdudugtong-dugtong na yung kwento. Para naman kay dating Senador Grace Poe na nagsilbing chair ng 19th Congress Finance Committee na nag-deliberate sa 2025 budget. Mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awa ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. At in fact, now Secretary Dizon has actually stopped the implementation of most of these projects hanggat hindi pa nasusuri mabuti kung tama ba ang pagkalatag ng proyektong ito. I told them that I wasn't the chairman of the budget during those times in question with regards to the ghost control projects. Umaasa ang dating senador na sa pamamagitan ng komisyon, magkakaroon ng malinis at maayos na pagbabago sa budget process, lalo na sa mga mambabatas na nagmumungkahi ng amendment sa ilang items sa pondo. Samantala, nagsampa na ng ethics complaint si Tiangco laban sa kontrobersyal na si Ako Bicol Representative Zaldico. Ang dahilan, betrayal of public trust at paglabag sa House rules at konstitusyon, kaugnay pa rin ng budget insertions. Ayon kay Tiangco, si Ko ang mastermind, nagkonsinte at pumayag sa mga last-minute budget insertions noong chairperson pa ito ng Committee on Appropriations ng 19th Congress. Kasalukuyan ang pinapabalik ng bansa si Ko para harapin ang mga akusasyon sa kanya matapos mapag-alamang nasa Amerika dahil umano sa medical concerns. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Isa pang awayan, nagkainitan naman sa Senado matapos punahin ni Senator Jinggoy Estrada ang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan sa Blue Ribbon hearing ukol sa PDAF scam kahit na wala namang espesipikong pangalang nabanggit. Naipaliwanag kasi ni Pangilinan na naabsuelto ang mga nasangkot noon sa PDAF scam at nabigyan daan umano ito sa muling pag-usbong ng korupsyon sa DPWH. Giit ni Pangilinan na kung nakulong sana ang mga sangkot, maaaring naiwasan ang mas malaking korupsyon. Bigla namang umalma si Estrada na nahatulan dati ng kasong plunder pero naabsuelto ng korte. I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla in the legal ordeals I have already faced. For the record, there was no intention of maligning any individual in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Nando, may layong nasa 540 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ito ang hangin nga abot sa 185 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng 230 kph. Gayunpaman, patuloy nitong pinapalakas ang habagat na nagdadala pa rin ng malalakas na pag-uulan sa maraming bahagi ng bansa. Kasabay naman ng paglabas ni Nando, pasok naman sa PAR ang tropical depression na pinangalan ng Opong. May layong itong 1,045 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang hangin na may bilis na 55 kilometers per hour at pagbugso nga abot ng 70 kph. Kumikilo si Opong pakanlurang timog kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal pero isinailalim o inaasahang isa sa ilalim sa signal number 1 ang Eastern Visayas at Bicol region simula Miyerkules. Posibleng maranasan ng malalakas na ulan mula kay Opong pagsapit ng Huwebes habang
papalapit sa lupa. Posible ring maglandfall sa northern Samar sa Biyernes at tatawid sa southern Luzon hanggang Sabado. Inaasahan pong lalakas pa ang bagyo at posibleng umabot sa severe tropical storm category. Kaya pinapayuhan ang publiko at mga LGU na maghanda at sumunod sa mga babala ng pag-asa. Ingat po. Umakyat na sa 3 ang bilang ng nasawi dahil sa nagdaang bagyong Nando, habang patuloy na pinag-iingat ang mga Pilipino sa panibagong bagyong Opong. 6 na mangingisda ang na-rescue ng Coast Guard sa fishing bangka na tumaob sa laot sa Santa Ana, Cagayan matapos ang kasagsagan ng nagdaang bagyong Nando nitong September 22. Yung 6 rescued po natin na turn over na po sa kanilang mga immediate families po. Nabigyan na rin po siya ng kaukulang medical assessment po. And ongoing po ang pagkandak pa rin ng search and rescue operation sa 4 po na crew na reported na nawawala. Ayon sa PCG, 13 ang sinasabing sakay ng bangka. Natagpuan na ang bangkay ng ilan sa kanila habang patuloy na pinaghahanap ang 4 nilang kasamahan na nawawala. To-take shelter po sana sila doon sa designated anchorage area. However po, nung sinisecure na nung etong mga crew yung kanilang fishnet, ay bigla daw po silang hinampas ng mga malalakas na alon. Samantala sa La Union, isang 67 anyos na lalaki naman ang natagpuang wala ng buhay ng Coast Guard Agoo. Sinasabing nadulas at nahulog sa ilog ang biktima. Sa Capiz naman, isang 26 anyos na lalaki na nalunod ang narecover na rin ang katawan. Sa opisyal na tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 3 ang kumpirmadong patay dahil sa bagyong Nando. 5 ang nawawala habang 13 ang nasugatan. Swerte namang may ilan ring residente ang matagumpay na nasagip ng rescuers. 4 ang nailigtas ng Coast Guard, BFP, PNP at Navy sa Buaya River, Salcedo, Ilocos Sur matapos silang matrap sa panganib dulot ng pagtaas ng tubig. Aabot naman sa kabuuang 44,000 na pamilya ang naapektuhan ni Nando. Ongoing yung distribution ng mga family food packs at mga ready-to-eat food items dyan po sa CAR, Cordillera Administrative Region, gayon din po sa Region 1 at sa Region 2. Nagpapatuloy po ang pag-produce sa mga family food packs. Sa ngayon, ongoing ang clearing operation sa mga lalawigang nasalanta ng bagyong Nando, habang pinaghahanda na rin ang bansa sa bagyong Opong. May bagong milestone na namang naitala ang Kings of P-Pop SB19 sa larangan ng global music industry. Successful kasi ang kanilang first ever CD signing na ginanap sa iconic Tower Records sa Shibuya, Japan para sa kanilang Simula at Wakas album na nakatakdang i-release sa Oktubre. Sa expose na ibinahagi ng International Sony Music, makikita ang all smiles ang SB19 na humarap sa kanilang fans sa Japan. Kita-kita naman ang saya ng Japanese fans na matyagang pumila sa CD at fan signing ng kanilang P-pop idol. More to go, SB19. Susunod, ilang magulang iginiit na nadamay lang sa riot ang kanilang mga anak noong Linggo. At comedian host Jimmy Kimmel balik US TV matapos suspindihin ng Disney ABC dahil sa patutsyada kay Trump. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagmamakaawa ang ilang magulang sa harap ng Manila Police Headquarters matapos umanong madamay sa hulihan ang kanilang mga anak sa riot nitong Linggo. Sumbong pa ng isang magulang, pinagpapalo at pinagsusuntok pa umano ng pulis ang kanyang menor de edad na anak. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. At kami po ay humihingi sa inyo ng tulong na hindi naman po lahat ng nahuli kasama sa rally. Sana po mabigyan nyo din po kami ng karapatan ng mga magulang na makita po yung aming mga anak.
Nagmamakaawa ang nanay na ito mula sa Laguna na makapasok sa Manila Police District upang makita ang kanyang anak na si Mark David Adorna. Ayon sa kanya, huling nakatawag si Mark linggo ng gabi pero hindi na nakauwi sa bahay. Bawal daw po Wala pong makausap ng mga pulis, wala mong information na wala silang master list ng mga lahat ng nahuli, wala silang ipakita. Nag-aalala na ang buong pamilya kabilang ang asawa at 2 anak ni Mark. Nakilala umano si Mark sa video ng kaguluhan sa Divisoria kung saan namimili lamang siya ng paninda at nagfi-Facebook live pa ng mga pangyayari. Matindi naman ang hinanakit ng isa pang magulang sa sinapit ng kanyang minor de edad na anak. Walang kalaban-laban anak ko, hindi man lang kumampay ng suntok yung anak ko Sinasalag lang ng anak ko yung ulo niya para doon sa palo nila Ipinakita ng ama sa balitang A to Z ang video kung paano umano pinukpok, kinaladkad at sinuntok ng pulis ang kanyang 17 anyos na anak. Ayon sa ama, nagpaalam lamang ang kanyang anak para pumunta sa birthday ng kaklase sa Maynila. Hanggang ngayon, wala pa rin po balita kung ano nangyari, kung okay ba siya. Napakabait na anak ko. Ang ano pa nga niya, pag siya na-graduate, magkikriminology pa. Tapos ganyang ginawa ng mga kapulisan. Kaya ganito ngayon ang sitwasyon sa labas ng MPD. Tila nagsusundo ng mga anak sa eskwelahan ang mga magulang na naririto sa aking likuran. Pero ito ay nag-aantay ng kanilang mga anak kung kabilang ba ito sa mga nahuli ng Manila Police District noong nakaraang linggo sa riot na nangyari sa Peace Rally. Iginiit ng NUPL o National Union of People's Lawyers na nalabag umano ang mga karapatan ng mga hinuli. Deny sila citing various reasons. Pero wala tayong pakialam sa mga rason na yun kasi maliwanag po sinasabi ng batas. Dapat magkaroon ng access ang mga naaresto. Ayon pa kay Atty. Taule, may mga accounts na yung minor, inutusan yung kapwa minor na nasaktan yung isa't isa para walang handang pulis. Grabe ho, kahahalimaw ang gawain na ito. Nagsagawa ng maikling programa ang ilang grupo sa labas ng MPD para kondinahin ang naturang detention. Itinanggi naman ng Manila Police District ang mga paratang. Naintindihan natin yung mga magulang at yung damdamin ng mga magulang. Ang sa atin dito, may proseso tayo, hayaan muna nating gumulong. May mga pumupunta roon na representative ng human rights. Meron tayong mga police din na naka-assign doon para bantayan sila. Pinibigyan din sila ng mga medical attention. Una nang iginiit ng Philippine National Police na nasa maayos na kalagayan ang mga naaresto at walang nilabag na batas ang mga kagawad ng pulisya. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Binisita ni Interior Secretary John-Vic Remulla ang mga nasugatang pulis sa PNP General Hospital matapos ang naging gulo sa Maynila sa kasagsagan ng anti-corruption protest nitong linggo. Kasama si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinuri ni Remulla ang dedikasyon, profesionalismo at pagpipigil ng mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Remulla, aabot sa halos 100 mga pulis ang nagtamo ng serious injuries. Patuloy namang iniimbestigahan ang naturang insidente. Samantala, iniimbestigahan rin ng mga otoridad ang posibleng nagpasimula ng riot nitong September 21 sa Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, tinukoy na ang hindi pa pinangalan ng 3 individual na maaaring nagpopondo o nag-organisa umano ng gulo, kabilang ang isang kilalang abogado at dating opisyal ng Administrasyong Marcos Jr. Giit niya, haharapin ng lungsod ang mga nasa likod ng tila pagsira at pambababoy umano sa Maynila, lalo na kung may sapat ng ebidensya. Binuksan din ni Moreno ang anggulo ng posibleng pagkakasangkot ng mga politiko na gustong ilihis ang pansin sa mga kontrobersiya at sirain ang kredibilidad ng mga rallyista sa pamamagitan ng paglikha ng gulo. The other angle is sino ba ang mga interesadong politiko na posible to divert the attention of the situation, the current situation. 3, to destroy the credibility of the rallyists. Di ba? That is a possibility. Sa
Sa ibang balita, arestado ng NBI Cybercrime Division ang 3 individual sa Cavite at sa La Union dahil sa iligal na pag-aalok ng internet services. Timbog ang dalawa sa General Trias, Cavite, August 28 na gumagamit ng computer para iligal na i-reactivate, i-boost at i-resell ang internet nang walang pahintulot ng lehitimong provider. Sa isa pang operasyon, September 16, nadakip ang isang lalaki sa Nagilian, La Union matapos namang matrace ang illegal na distribution ng internet at iba pang cybercrimes sa kanyang bahay. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dinadivert ng mga suspect ang bayad ng mga lehitimong subscriber papunta sa sarili nilang account na nagdulot ng pagkalugi at pinsala sa internet provider. Sasampahan ng mga naaresto ng mga kaso sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act, Access Devices Regulation Act, estafa at iba pa. Dinadivert nila yung mga bayad ng mga legitimate subscriber sa kanilang account. So, malaking kalokohan. Nagreklamo sa amin, so pinatrabaho ko sa ating Cybercrime Division. Inilabas na ng International Criminal Court ang formal na pinaikling bersyon ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa document containing the charges na iniligdaan ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiae Niang, kinasuhan ang 80 taong gulang na si Duterte ng crimes against humanity na kinabibilangan ng una, 9 na insidente ng pagpatay sa Davao City mula 2013 hanggang 2016 na may 19 na biktima habang alkalde si Duterte. Ikalawa, 5 insidente ng pagpatay na may 14 na high-value targets sa buong bansa taong 2016 hanggang 2017 habang siya ay nakaupo bilang presidente. At ikatlo, pagpatay sa 43 katao at tangkang pagpatay na may 45 biktima sa Barangay Clearance Operations 2016 hanggang 2018. Itinuturo rin si Duterte bilang may direktang pananagutan sa pamamagitan ng pag-utos, pagbibigay ng armas, gantimpala at proteksyon sa mga pumatay. Itinalaga ng Kamara si dating PCO Secretary Cheloy Garafil bilang bagong Secretary General ng House of Representatives. Kinumpirma ito ni dating SecGen Reginald Velasco matapos ang unanimous na pagkakahalal kay Garafil sa plenary session nitong Martes. Magugunitang dating chairperson din ng Manila Economic and Cultural Office at dating kalihim ng Presidential Communications Office si Garafil. Samantala, nanumpa na bilang pinakabagong miyembro ng House of Representatives si Gabriela Party List Representative Sara Elago. Nanumpa kay Speaker Francisco Boji D. III si Elago matapos ideklara ng COMELEC na nakuha ng Gabriela ang ika-64 na pwesto sa party list seat allocation. Git Elago, sa kabila ng red tagging, kaso at smear campaigns, magpapatuloy ang laban para sa Gabriela sa kababaihan at kontra korupsyon. Magbabalik telebisyon sa Amerika ang US comedian na si Jimmy Kimmel matapos kanselahin ng Disney ang kanyang late-night talk show dahil sa patutsada kay US President Donald Trump. Nagugat ang issue sa satirika ni Kimmel ukol sa reaksyon ni Trump sa naging assassination sa kontrobersyal na influencer na si Charlie Kirk. Sa joke ni Kimmel, sinabi niyang tunay na nasasaktan si Trump sa nangyari. Saka naman ipinakita ang video ni Trump na saglit na lungkot patungkol kay Kirk, pero agad ring nagkwento ukol sa pinapagawang ballroom sa White House. Libo-libong American fans at kapwa artist ang nagkondena sa pagkansela ng show ni Kimmel dahilan para ibalik siya sa ere ng US Broadcast Company. Una nang sinabi ni Trump na dapat anya tanggalan ng lisensya ang mga TV network sa US na may negatibong kritisismo sa Pangulo. Pinataob ni Alex Ayala si Alyona Faye ng Belarus sa unang laban niya sa Jingshan Open sa China.
Matapos ang dominanteng unang set, binasag ng 20 anyos na Filipina ang 4-4 tie sa ikalawang set at nagkapantayan pa sa 5-5. Pero hindi nanginig si Ayala at dinomina pa rin ang huling dalawang game sa score na 6-3, 7-5 para umabante sa round of 16 ng WTA 125 tournament. Congrats and laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, Carlo Aquino at Jasmine Curtis bibida sa pelikulang The Time That Remains. Anong kwento kaya yan? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Magsasama sina Carlo Aquino at Jasmine Curtis sa pinakabagong proyekto na The Time That Remains. Natsak na magpapakilig at magpapaiyak sa mga manonood ngayong Oktubre. Ano kayang istorya yan? Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. May kabuluhan pa ba ang pag-ibig na wagas kapag ang buhay ay walang wakas? Ang kasagutan, malalaman sa upcoming movie na The Time That Remains na pinagbibitahan ni Carlo Aquino at Jasmine Curtis. Kinumpirma ito ng streaming platform na Netflix matapos nilang ilabas ang official trailer ng pelikula. Iikot ang kwento kung saan isang supernatural na nilalang si Carlo na mula pa sa nakaraan at tila sabik makatagpo ng tunay na koneksyon. Kasunod niyan, mapapanood ang isang babaeng na tumatakbo na biglang ni-reveal na si Jasmine. Matagal ako nang naghanap ng makakaintindi sa akin nang hindi matatakot. Paglipas ng mga araw, saksi ako sa pagkamatay ng taong mga minahal ko. Bukod kina Carlo at Jasmine, tampok rin sa pelikula sina Beauty Gonzales, Bing Pimentel at Bembol Rocco na siguradong magdadagdag ng lalim at drama sa pelikula. Mapapanood na ang The Time That Remains sa Netflix sa October 16, kaya naman, abang-abang! Samantala, patuloy namang mapapanood si Carlo Aquino sa kanyang trending portrayal bilang Matthew "Matmat" Gonzales sa Pinoy adaptation ng It's Okay to Not Be Okay na napapanood gabi-gabi dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Mga ka-A to Z, may mga salita talagang mahirap o nakabubulol na bigkasin, gaya ng nakakabagabag o kaya tatlong puting tupa. E paano pa kaya kung English? Narito ang nakaka-GV na video. Zero bilibisity, zero bisibilil, bisilility, zero bilisibiti. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa producer na si Jeffrey Benjamin. Sabi niya, sa sukat ng pananagutan, nakikita ang tunay na taas ng isang pinuno. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!